sa carburetor sa ating mga motor. Itong carburetor ng hawak ko ngayon na barkada, ito yung carburetor sa TMX 155 model, yung unang modelo ng TMX 155. Siguro mga barkada nasa 25 years na itong carburetor na hinahawakan ko ngayon, kasi ang problema nito na barkada ay pag ibaba ko yung choke na barkada, halimbawa ay naka-choke at na-aandar siya, maganda yung minor niya, pag ibaba ko yung choke mga boss ay namamatay siya. Kaya nga ay tinanggal ko to mismo sa ating motor. Ngayon po mga boss ay saan ba yung dapat nating i-adjust kung mag-adjust tayo ng minor. Itong sa unahan na barkads mga boss ay ito yung sa gasolina or gasoline screw o idle fuel screw. Itong sa harap, yung sa harap ng itong screw na to mga boss. Ang sa hangin naman mga boss ay sa air fuel mixture ay ito mga boss, ito yung tatandaan natin, kasi kung makikita niyo mga boss ay star screw siya, star screw. Ang sa gasolina naman ay flat screw lang siya. Yan ang tatandaan natin, ito yung flat screw at ito yung star screw. Ito yung sa hangin at ito yung sa fuel mixture. Ngayon mga boss ay subukan natin tanggalin, kasi ang problema nito mga boss ngayon nga yung ibaba ko yung choke ay namamatay yung makina natin at wala siyang minor. Ngayon buksan natin mga boss. Gumamit lang tayo ng Phillips screw at titingnan natin yung loob ng karburador kung ano ba yung naging laman sa loob, bakit siya ay nagluloko mga boss. Mayroon siyang tatlong screw nga dapat nating tanggalin sa kanyang karburador para makita natin yung loob. Halimbawa mga boss ay nag-overflow yung inyong karburador mga boss, ay sasabihin ko sa inyo ano ang dapat nyong gawin pag ay nag-overflow ang inyong mga karburador dito, palaging tumatagas. Ano ba yung problema nun? Kung matatingnan natin mga boss, ang loob niya ay napakadumi mga boss. Marami siyang tawag na kinakain na maliliit na mga parang buhangin mga boss, or dumi ng galing sa gasolina. Ito yung naging dahilan mga boss na nagluloko ang ating karburador sa ating mga motor mga boss, kasi yung mga duming na yan mga boss ay may higop sa ating tinatawag na main jet. Ito yung main jet, ito yung pilot jet, ay makakahigop sila boss, mga boss ng dumi galing dun sa ating karburador tank. Ay itong mahihigop nila ay magkakaroon ng bara dito sa pilot jet at saka doon sa main jet. Ngayon mga boss ay ituturo ko sa iyo kung anong dapat nyo gawin kung nag-overflow ang yung mga karburador. Ito lang yung dito lang mga boss ang tatanggalin nyo. Tatanggalin nyo to mga boss, kasi meron siyang, ito yung tinatawag na floater, or siya yung titimbang ng gasolina para hindi siya mag-overflow. Baka mga boss kung nag-overflow ang inyong karburador ay ito yung sira, kasi sa katagalan mga boss ay naglileaking to, naglileak siya ay kasi pudpud na ang kanyang karayom, o mayroon siyang parang karayom mga boss na iipit dito sa butas na to para hindi siya maglilik. Yan mga boss, pag mapuno na yung mayroong laman yung gasolina ay ito yung weight niya ay tatama dyan siya dun sa may butas para
hindi maglilik yung gasolina natin. Kung maglilik siya mga boss, ito yung dahilan na hindi na siya mayroon na siyang leaking o hindi niya na mapigilan yung pagtagas ng gasolina, kaya dapat na natin siyang palitan mga boss. Ito yung dapat palitan. Ngayon mga boss ay ito yung saan ba yung mga tinatawag na pilot jet at saka yung main jet. Ang ito mga boss ay ito yung main jet. Itong tatanggalin ko. Ito yung loob ng ating mga karburador. At kung makikita nyo mga boss ay ang dami niyang kinakain, yung kulay puti na maliliit, para siyang maliliit na alikabok. No, kaya mga boss, dapat natin siyang, kaya ang mga karburador natin mga boss ay dapat nating tinatanggal at nililinis, kasi pag sa katagalan mga boss may magtataka lang tayo ay hindi na masyadong maganda yung performance ng ating mga motor, kasi dahil din sa maruming karburador or stock up na mga main jet at saka yung pilot jet. Ito, titingnan nyo mga boss, ang dami niyang kalao, ang dami niyang dumi na dapat nating tanggalin, kasi pag hindi natin yan matatanggal mga boss ay sigurado magkakaroon kayo ng problema sa inyong mga motor. Dapat yung minsan siguro sa 2 taon o 3 taon ay maglinis kayo ng inyong mga karburador ng inyong mga motor or sasakyan, para magiging maayos ang performance niya sa inyong mga motor. Ito yung pinaka-importante na bahagi ng inyong mga nagtatrabaho na gasolina, kumakain ng gasolina, kasi pag mabarato mga boss ay magiging problema, magiging hard start siya at wala siyang minor at mahina yung atak niya, kasi dahilan ito sa barado yung mga main jet at saka itong pilot jet. Buksan natin yung main jet. Ay, kung makikita nyo mga boss ay ito yung main jet. Meron siyang mga butas sa gilid. Dapat gumamit kayo ng karayom na maliit, kasi tutusukin natin yung mga butas. Meron siyang mga butas ay sa katagalan ay magbabara ito, kaya mapapansin natin ay mahina yung atak ng ating mga motor, kasi barado na siya. Itong pangalawa kong tatanggalin mga boss ay itong tinatawag na pilot jet. Kung makakita nyo mga boss yung kinain niya, ang dami oh. Napakadami niya kinain oh. Parang alikabok na maliliit. Yun yung dahilan na magbarado yung pilot jet at saka yung main jet. Itong pilot jet mga boss, meron din siyang mga butas. Meron siyang mga butas. Kung mapapansin nyo yung main jet ay malaki yung butas niya. Ito. Malaki yung butas niya. At tagos dito sa kabila. Itong main jet, pilot jet mga boss ay meron din siyang butas. Meron din siyang butas. Kaso nga lang, napakalait nung butas niya. Hindi nyo makikita masyado. Kaya mga boss, kung maglilinis kayo ng karburador or ng main jet or saka pilot jet, ay kumuha kayo ng maliit na para siyang alambre, or noon sa kung nakikita kayo ng steel brush ay kumuha kayo ng isang piraso nun at itusok nyo dito para magkaroon ng para matusok nyo yung pinakamaliit na butas sa inyong mga pilot jet, para daanan siya ng gasolina. Kasi pag hindi nyo tumalinis mga boss na maayos ay sigurado ganun pa rin yung mangyayari sa inyong mga motor. Hindi pa rin siya maganda at babalik pa rin siya sa dati niyang problema. Kaya pagtanggal natin ng karburador, dapat linisin natin ng maigi para hindi tayo magkaroon ng problema pagkabit at babalik na naman sa sunod na araw yung problema niya. Kaya pag inihipan natin ito mga boss ay
mapipil nyo siya na mayroon siyang hangin na lumalabas dito. Ibig sabihin sa mga boss ay maayos yung pagkalinis natin. Maayos yung pagkalinis natin. Ngayon mga boss, itong carburetor na kinakain niya ay dapat nating tanggalin lahat. Na titingnan nyo ay napakadumi niya. Ito yung dahilan na magbabara yung ating mga karayom. Kaya bago natin ikabit, linisan natin maigi para maganda yung babalik siya sa dati niyang performance. Linis lang muna tayo para matanggal yung lahat ng mga maliliit na alikabok o kinakain niya galing dun sa ating mga tangki ng gasolina. Kasi galing sa tangki mga boss, hihigaw po niya ay mapunta siya dito sa karburador. Dito siya maiipon ng maiipon at isa din sa dahilan mga boss yung matagal na lang hindi nagamit yung motor at nagkakaroon na ng hindi na maganda yung gasolina sa loob ng karburador ay matutuyuan. Yun ang dahilan na magkaroon siya ng maraming alikabok na maliliit. Ang tawag na anong, hindi ko alam yung anong tawag nito. Maipon siya ng maipon kaya nagkaroon ng problema. Dapat nalisa natin ng maigi bago natin ikabit ulit. Yan yung mga boss. Tingnan nyo, ang dami niyang dapat malinis yung karburador na bago natin ibalik. Shout out nga pala sa 367 nating subscriber. Thank you sa inyong lahat mga boss. Tingnan nyo mga boss, ay malinis na siya. Dapat lang nating linisin at lagyan ng gasolina. Tingnan nyo mga boss, ang daming dumi niya. Tingnan nyo, yun ang dumi niya. Ngayon, final na natin mga boss. Lagyan natin ng gasolina. Tingnan nyo yung mga boss, oh. Sobrang dumi. Ito ipapasok sa ating sa karayom ng or main jet ng ating karburador ay sigurado barado na naman yung ating karburador at mabibitin naman tayo sa performance ng ating mga motor. Kaya payo ko sa inyo, pag magbaklas tayo ng karburador ay bago natin ibalik, siguraduhin natin na
talagang malinis na malinis yung ating karburador. Tingnan nyo. Ngayon ay mabras na natin siya. Tatanggalan natin yung tutuli niya. Okay na mga boss, kung nakikita nyo ay okay na yung loob ng ating karburador. Okay na yan. Ngayon, ito namang natawag na minjit. Yung minjit dapat malinis din. Itong pangalawa ay pilot jet. Itong sa gitna niya mga boss ay talagang pinagtyagaan kong tusukin ng maliit na yung sa steel brush na parang alambre niya para magkaroon siya ng butas o babalik siya sa dati. Kasi mga boss, nakikita natin maliit siya, parang pagkakaalam natin na wala siyang butas, pero mayroon mga boss, meron siyang butas na maliit. Kasi pag wala ka lang mapipil na hangin, ibig sabihin ay barado siya. Hanggat wala kayong mapipil na hangin sa pag-ihip nyo ay huwag nyo munang ibalik hanggat hindi siya magkaroon ng hangin o kontak pag-ihip nyo. Ngayon ay papalik natin siya sa loob ng kanyang karburador. Kapit natin yung pilot jet. Mga boss, sunod natin yung minjit. Pitan lang natin ng bagya ay pwede na. Ngayon na boss ay ang susunod natin kakabit yung tinatawag nating floater. Take note mga boss, kung nag-overflow ang inyong karburador ay ito ang dapat nyong palitan. Itong isang to, ito
baka hindi niya masyadong maliit na siya. Kaya wag niyong kalimutan mga boss, ganun nyo lang pagkabit, ganyan ay mayroon siyang pin mga boss. Ito yung pin nya. Balik nyo lang sa dati, ay pwede nating ganyan lang yung pag-install. Yan. Ganyan lang mga boss. Ngayon, ayos na yung carburetor natin. Ay nilinisan muna natin kaunti itong tank nya, itong maliit. Ito mga boss, kasi masyado nang mahaba yung video natin. Tapos na yung linis ng ating mga carburetor. Itong main jet, itong pilot jet, saka ito yung floater, saka ito yung cap nya. Hindi siya masyadong malinis, pero at least nalinisan natin mga boss. At saka hindi tayo maano ng video, hindi masyadong mataas na. At ganun lang yung paglinis ng carburetor. Sundan niyo lang. Sundan nyo lang at mayroon siyang o-ring. Yan lang yung paglinis mga boss sa ating carburetor. Pagbalik ganun din, ganyan nyo lang, ganyan, at kabit nyo na yung tatlong tornilyo. Tapos buo na yung carburetor natin sa ating TMX 155 1983 model o 85 model to mga boss. Kung hindi ako nagpagkamali, 85 model or 87. Yan lang mga boss ang paglinis ng carburetor sa ating mga TMX 155. At sa hindi ka pa subscribe sa channel, mag-subscribe ka na at sigurado magkakaroon ka ng kaunting kalaman patungkol sa motor or sasakyan at knowledge. Thank you sa inyong mga panonood mga boss sa Cardo Mecanico channel, at thank you sa inyong subscribe nga 367 subscribe mga boss. Thank you sa inyong lahat at don't be a parts changer.